Kinain na room. Isang magandang tanghali po sa ating lahat. Okay lang po ba kayo? Una-una po, manalangin po muna tayo. Panginoon, isang magandang tanghali sa iyo, Lord. Pinupuri ka namin, sinasamba. At sa oras na ito, O Diyos, kami po, Panginoon, ay mag-aaral na yung salita. At naway, Panginoon, itago niyo po ako sa iyong likuran. At ikaw po ang maihayag, Panginoon. Salamat po, Diyos, ng marami. Sa iyo lamang ang paborit pagsambag karang-karang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito yung binigay ni Eric kanina. Hindi niya ininom. Ako muna ininom. Ito po yung tatalakayin natin ngayon. Maganda po to. Yung sinabi ni Bishop kanina na yung nangyayari sa ating Panginoon, sobrang sakit at hapdi ng kanyang mga sugat. Yung alam mo yung naglalakad ka sa isang lugar na puno ng alikabok, tapos yung sugat mo, naalikabukan, tapos natuluan ng pawis, sobrang hapdi po yun. Totoo po yun talaga. Kaya sa umagang ito po yung tatalakayin natin kung ano po yung ipinapahiwatig dito ng Panginoon. Sabi po dito sa aking napag-aralan, sabi po sa John 19 verse 20, nauuhaw siya. As in, literal talaga, parang nagbibinata. Sabi po dito, mula sa kahulugan, literal itong tumutukoy sa matinding uhaw ni Jesus. Kasi nauuhaw ang Panginoon kasi sa sobrang dinanas niya mula sa paglalakad, tapos hinampas, tapos ang dami niyang sugat. Yun nga, yung sabi ko kanina na sobrang hapdi ng sugat. Alam mo yung natutuyuan ka na ng lalamunan. Di ba ang hinahanap mo? Ito, example, naalala ko po dati nung nagbabasketball kami. Medyo maliit pa yung tiyan ko dati. Naalala ko, nagpapaunahan kami ng aking mga kaibigan na umiinom. Kasi nga, nagmamadali ka makainom kasi sobrang uhaw ka na. Ito po yung ipinapahiwatig sa atin ng Panginoon, yung physical. Naranasan niyo bang nauuhaw kayo? Sasagutin ko na po, oo, siyempre. Spiritual po ang ibig pong sabihin nito. Ito po yung nauuhaw ang Panginoon sa pagmamahal ng isang tao. Gusto ng Panginoon na ikaw ay lumapit sa Kanya. Basahin po natin. Sabi po dito, tumutukoy sa matinding uhaw ni Jesus sa cross. Ngunit spiritual ito ay simbolo ng Kanyang pagnanais na manumbalik ang pag-ibig, pagsisisi at pagtanggap ng tao sa Kanya. Ito rin ay katuparan ng hula sa lumang. Ito yung katuparan sa sinasabi dito sa lumang tipan. Mababasa po ninyo, hindi ko na po basa. Mababasa po ninyo dito sa Awit 69 verse 21. Ibig po sabihin sa spiritual, ito po'y tumutukoy sa atin, sa spiritual na buhay natin. Yung pagdalo mo dito, hindi aksidente na nandito ka ngayon. Ito yung pinaka-purpose ng Panginoon para sa buhay natin, mga kapatid. Ito yung gusto kang tawagin ng Lord na, sinasabi ng Lord, anak. Sabi nga ni Kuya Jolo kanina, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos Ama sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ka ng buhay. Gusto ng Lord na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang gusto ng Lord na hindi ka dito dadaan. Gusto ng Lord na sundan mo siya. Alam niyo po ba yung klaseng naalala ko po ito po. Naalala ko po dati na
ito po, ano ko lang po, nung Valentine's Day po, hindi po kasi, hindi po ako mahilig ewan ko lang po sa iba, ito po talaga ako eh. Hindi po ako mahilig magbigay ng bulaklak sa aking asawang mahal. Ito naman yung mga kapatiran, may pride din ako eh. Malaki yung pride ko eh. Pride. Kaya, sinabi nila, mamahina na, magbigay ka naman ng bulaklak. Ito yun, medyo na ano po ako eh. Medyo wala po talaga kami noon. Pero mayroon naman. Hindi naman. Pinapatawa ko lang kayo. Akala nyo ha? Medyo seryoso kayo eh. Yun nga po. Pumunta po akong palengke, sama ko si Haji, iniwan ko po siya sa Pure Gold. Pure Gold. Inom mo na ako, nauuhaw ako eh. Nung pumunta po ako sa palengke, iniwan ko po sila sa Pure Gold. Naghanap ako ng bulaklak. Ano na nun, yung pangalawang araw na. Sabi ko, bibili talaga ako, bibili ako. Kasi, sabi ko, yung asawa ko, grabe yung alaga sa aming anak para maano ko naman yung niya, bilang isang babae. Naalala ko yung sinabi ng princess, sabi niya, ay si brother Gang hindi pala nagbigay ng parang naano yung pagkalalaki ko. Kaya nga po pumunta talaga akong palengke. Sabi ko, parang na-realize ko. Sabi ko nga sa akin, gano'n na ba talaga ako? Pero tama naman po talaga sila. Ito ngayon nangyari. Nagbili ako, nilagay ko sa ilalim ng sasakyan. Yung motor, sa ilalim. Nag-ano na ako dito, motor. Habang nagmumotor ako, excited ako na mabigay sa aking asawa. Sabi ko, doon, bulaklak para sa'yo. Pasensya ka na, ito lang yung isang piraso, 50. Pero para sa akin, malaki na. Yun lang yung nakakayanan ko eh. Sabi niya, ito yung sabi niya, hindi naman yan sa'yo eh. Si Mama Ina bumili niyan eh. Pinaghirapan ko yan eh. Ayaw niya talagang maniya, sige, bahala ka na. Sige. Yun nga, ang ina-expect ko sa kanya na gusto ko na ang sagot niya ay salamat. Pero alam ko naman na nagpapasalamat siya. Pero hindi naman talaga yung gusto ko lang kayo tumawa eh. Hindi naman talaga yung natin. Ang topic natin, ang pinaka-purpose natin, yung nauuhaw. Mga kapatid, sa buhay po natin, ito po yung pinaka-the best. Dapat po nating tingnan yung ginawa ng Lord sa cross. Ang pinakagusto ng Lord sa buhay natin, yung paglapit natin sa Kanya. Nauuhaw ang Panginoon sa ating pananampalataya. Nauuhaw ang Panginoon sa ating, ikaw mismo, na lumapit sa Kanya. Ito po yung pinaka-the best sa buhay natin. Naalala ko po nung nung hindi pa ako nakakilala sa Lord, mahilig po ako sa sayawan eh. Sa kahiligan kong sasayawan, muntik ako masaksak. Iyon din yung time pagka kinabukasan nun, may pumunta sa amin na naghatid ng mabuting balita. At nagpapasalamat ako sa Lord dahil talaga namang kasabihan dati, sabi nga ni, sino ba itong kumanta ng natutulog ang Diyos? Gary Valenciano. Hindi, nakasabi ako na hindi pala talaga natutulog, nakakahiya na sabihin sa Lord yun eh. Hindi natutulog ang Diyos. Kasi doon sa time nun, may gawain po doon, umatin po ako, nakapakinig ako ng salita ng Lord. Sabi nga po sa Romans 10 verse 17, ang pananampalataya ay bunga ng pakinig at makapakinig lamang kayo kung may nangangaral mabuti. Doon po ako nagsimula. Kaya nga po, yung ginawa ng Lord sa cross, wag po nating hayaang mawala. Kasi ang Lord, gusto lang ng Lord na lumapit tayo sa Kanya.
Kuya Pares, pasuyo nga po ako sa yung number 1 po. Sabi po dito sa number 1, hindi lamang tubig ang hinahanap niya, kundi ang kaligtasan natin. Amen? Hindi yung hinahanap lang ng Lord, may malalim na dahilan. Kaya ginawa ng Lord sa cross yung ganong bagay na hindi magagawa ng tao. Sa panahon natin ngayon, di magagawa ng tao. Niya kundi ang kaligtasan. Parang sinabi niya, nauuhaw ako sa inyong pananampalataya. Pagsisisi at pagmamahal. Tulad ng sinabi sa John 4, may isang babae na lumapit sa Panginoon. Nagkaroon siya ng kaligtasan dahil yung sinabi ng Panginoon, gusto mo bang makainom ng tubig na hindi ka na mauuhaw? Mga kapatid, tanong ko po, gusto niyo bang makainom ng tubig na hindi na kayo mauuhaw? Lumapit kayo sa Lord. Yun lang po ang pinaka-the best nating gawin. Hindi naman po sabi nga ng aking nakilala dati na kaibigan, mahirap maglingkod sa Lord. Totoo naman talaga mahirap. Kasi doon pinaparana sa atin ng Lord ang mga sitwasyon sa buhay para lalo tayong tumatag. May isa pa po akong share sa inyo. Nung nagkasakit po si Earl, nung muntik-muntikan na po talaga, nung dinala po siya, na-dehydrate po. Ito po yung nangyari sa Panginoon, na-dehydrate eh. Nung nagkasakit si Earl, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Para na po akong naluloko. Ang sinabi ko na lang po kay Lord, nangingitim na po talaga si Earl eh. Sinabi ko na kay Lord na, Lord, kung ano po yung plano nyo sa aming anak, ikaw na po ang bahala. Pero masakit po talaga sa akin. Ito yung nangyari sa ating Panginoon eh. Na gusto ng Lord na ikaw ay akayin. Gusto ng Lord na ikaw ay tawagin. Gusto ng Lord na ikaw ay yakapin. Yun ang pinaka-purpose ng Lord sa atin. Kaya nga nandito tayo. Kasi ang Lord may purpose sa iyong buhay. Hindi aksidente na first time mo naka-attend dito. Ito yung kalooban ng Diyos. Amen? At yun lang po, nagpapasalamat po ako sa Lord. Thank you po. Ito po, Bishop.